meron siyang pananagutan bilang Commander-in-Chief. So, di ka pwedeng hugas kamay, Bongbong Marcos, di ka pwedeng maghugas kamay na wala kang kinalaman kasi ano yan eh, responsibilidad mo bilang presidente ng Pilipinas. So, hindi mo pwedeng ituro. Sila, kasalanan ni kasalanan ganyan. Pero lumalabas mas matindi pa eh. Parang pinagtatakpan ninyo na umabot yung investigasyon sa pinsan mo. Kasi pagka umabot sa pinsan mo, kay Buaya, kay Crocs, no? Pagka umabot kay Tambaloslos, sabit ka no? Sabit ka. So, hindi na mangyari dyan, kayo-kayo magtuturuan. Kayo-kayo mag-aanuhan. Kasi pagka si Saldico naipit, magtututuro yan. Nasabi na nga niya hindi niya kayang gawin niyang mag-isa siya. So, ibig sabihin, hinting na may kinalaman kayo pare-parehas. So, ang problema ng mga Pilipino ngayon, ng bansa natin, kahit ganong katindi na yung korupsyon, the worst, a monster of its kind, no? The greatest corruption in the history of our country. Trilyon ang ninakaw. At yung palang ay isang flood control project. Wala pa dyan yung iba. Wala pa dyan yung mga ginto, yung mga PCSO. Hanggang ngayon siguro may nananalo pa. Yung Maharlika Fund. Tsaka yung nakokolekta ninyo sa mga POGO, sa PAGCOR. Lahat ng agencies na nag-generate ng funds. BIR, Customs, etc. You're getting a certain amount and we don't know. But dahil sa may bahid yung pinagagawa ninyo na nakita na ang laki-laki ng ninakaw, tapos may umaamin, talagang tanggal yung kredibilidad ng administration. So, we feel so helpless in taong bayan. Rally dito, rally doon. Hindi magkaisa. Parang wala nakailang rally na. May mga nagsasabi, tatapusin na. Tuloy-tuloy na to, araw-araw na. Wala pagod lang ang inabot ng tao And then frustration. Kasi parang yung ibang Pilipino walang paki. Kaya nga yung the storm that is coming, signal number 5 sa House of Marcos is yung Mindanao option na walang nakakakita na it's the most viable option because it will pressure everyone, not only Marcos but also his allies abroad. USA will be pressured. Because pagka nag-separate ang Mindanao followed by Visayas, maapektuhan yung kanilang first island chain strategy, no? At magkakaroon ng butas sa kanilang depensa. Yung first island chain, kakaroon ng butas. Magkakaroon ng bakante dito sa Mindanao, being a republic now. Pagka sinabing walang US bases dyan, paano? Anong gagawin niyo? Pagpipilitan yun? Hindi pwede. Lalo na kung magkaroon ng agreement o mutual defense treaty with foreign powers, no? So yun yung hindi inaasahan ng BBM. Na kahit bruskuhin ninyo, kahit kontrolado ninyo yung AFP tsaka PNP, wala talaga kayo magagawa pagka kumalas ang Mindanao. Yun yung belat. Hindi nyo naisip yun, kahit anong advance yung thinking ninyo, kahit anong strategic thinking kayo, na ang gagaling ninyo, hindi nyo naisip, kakalas yung Mindanao. Susunod ang Visayas, o patay kayo. Mamaya sumunod pa Palawan, sumunod ang Mindoro, sumunod pa yung iba.
Mamaya yung car, sumunod, Cordillera. O, patay-patay kayo. Anong matira? NCR. So, anong tawag natin dyan sa, anong tatawagin yan? Republic of the Philippines will be reduced to a Republic of BBM. No? Bopol, Bangag, Mandarambong. Republic of BBM. Mga Bopol, mga Bangag, mga Mandarambong. Republic of BBM. Na Mindanao. May nagpadala sa akin ng picture ng flag inspired by the separation of Visayas and Mindanao. It states there, Republic of Southern Philippines, no? Yung flag was inspired by the thought na, no? Pati hindi natin naisip yun. Kumalas na lang nga tayo para ma-pressure. Yan ang ambag namin sa inyo, taga Luzon. Ambag na kung kami nagdeklara na sige, kanya-kanya na tayo. Yun na yung So, pwede kong gawin title ngayon A divided people equals to a divided Philippines. No? Yan ang title ko. A divided people equals a divided Philippines. And true enough, kung yung tao 60 million in Luzon cannot get their acts together. Some say they hate Inday Sara. Some say BBM resign. Some say military junta. Some say may kanya-kanya silang manok. Ang gulo, no? Ang gulo. So, dahil sa kaguluhan na yan, lalong nagkakaroon ng pag-asa itong Marcos company, itong syndicate, Marcos syndicate, na to remain in power and then continue on with what they're doing, using technicalities, bending the law, using the Constitution, and then suppressing now lahat na nag-ingay. Sinisimulan na nga nila, nagkamali doon ng armed forces. Aminin nyo, nagkamali kayo na yung tinatawag na pensyon tatanggalin, no? Unang-unang din nyo pwedeng tanggalin yan hanggang hindi proven. It's unconstitutional. Pinaghirapan yan ng mga sundalo, ng mga opisyal, officers and men. Una yon, pinaghirapan yan. So, they gave up their lives, their youthful years, establish a career, no, until they retired, and they earned it, yung retirement nila. Ngayon, kahit ikaw government service ka, nag-iingay ka rin, tapos nung tatanggalin yung retirement mo sa GSIS, unfair din yun, mali rin yun, unconstitutional yun. Pailan nyo ng kaso, sabihin nyo inciting to sedition, and let them defend themselves. Kagaya nung ginawa nyo sa akin, inciting to sedition, kinasuhan ako ni Torre. Hanggang ngayon, nakabinbin yung kaso, ha? Hanggang ngayon, hinahamon ko na nga ang gobyerno na pailan nyo na ako, tapusin nyo na yung findings, kung ano man yung magiging desisyon, i-warrant of arrest nyo na ako. Para ako mapilitan na putangin na nyo, tatayo talaga ako at lalaban ako, patayan. And baka may mga sumunod sa akin. Baka naman patayan. Kasi tarantado na kayo. Pipilit ninyong inciting to sedition yung akin. Yung una ba, wala naman akong ginagawa nun. Ang dami naman nagsasalita dyan na mas matindi pero walang kaso. Ako may kaso. Tapos nun subukan ninyo kasi pagka ako pinaaresto nyo, tatayo ako, papaaresto ko kayong lahat sa gobyerno. Papaaresto ko kayo. I will declare a people's martial law. I'll declare a state of emergency. I will declare a people's martial law. Kaya mga troll, yung mga nagsasabing ngawa lang ako, huwag nyo pangunahan. Screenshot nyo lang yung mga troll na gago, no? I will trace them. Pag umikot ang gulong, I will trace all of you and I will hunt you down. No? Lahat kayo.
kahit kayo mga politiko tumakas, I will hunt you down. Because ang kinakailangan, panagutan ninyo lahat ng ginagawa nyong kasamaan ngayon. Yun yung mahalaga. So that the Filipino people will be so happy to see you all experiencing pain, excruciating pain. Ilalagay ko kayo lahat sa luneta para pilahan kayo ng taong bayan na pagsasampalin kayo, pagtutusukin kayo ng karayom. Walang human rights. Walang human rights. Kahit anong sabi ng ibang bansa na inhuman, ay naku, walang pakialam. Bansa natin to. So kung umabot tayo doon, baka hindi tayo umabot doon kung umabot pagka nagkaroon ng secession, nag-decide ang mga taga Mindanao na iwanan na natin yung mga bugok. yung mga bugok, iwanan na natin. Lilipad na lang ako doon. Marami naman sigurong tatanggap sa akin doon, nakakakilala sa akin. Na-assign ako doon na-assign ako doon. A long time ago, but I believe na they still remember me. Baka may mga anak pa ako doon mga junior. Tapos, maraming kaibigan doon. May mga classmate ako doon, may mga dating sundalo ako doon. May mga ka-SFGF ako doon. Pwede akong makitira. Pwede akong pumunta doon, mag-rent muna ako ng isang apartment o isang bahay. Tapos noon mag-ano na lang ako, bumili na lang kami ng hectarage, no? So that I can farm. The rest of my biological life, mag-farm na lang ako. Hanggang sa bigla na lang ako tumumba sa bukid, dedo, di ba? So, I am excited, no? Kung tumayo ang Mindanao. Kasi, yayanigin yung Malacanang. Yayanigin. Ang dami niyang kalaban, bigla. Pagka nag-separate ang Mindanao, sumunod ang Visayas, unang-una yung economy niya ng Luzon, apektado. Wala yung flow ng pera Kasi, maraming aalis, pupunta sa Mindanao, they buy property, tataas siguro value ng property sa Mindanao. Pero malawak ang Mindanao You can stay anywhere. Tapos noon yung mga OFW, yung matindi, pagka naglipatan yung mga pamilya ng OFW, nag-relocate sa Mindanao, wala na. Yung remittances nila sa Mindanao lang. Wala na. Kaya, sakit sa ulo ng administration. Foreign direct investments, ganun din. And yung mga countries, mag-uunahan yan to support Mindanao. Kasi ang daming natural resources So, ayan, exciting yan. Na ang isang dyan is yung the Americans might decide to take Bongbong Marcos down. Tanggalin na siya para maiwasan yung secession. No? So, yun yung they are successful, itong mga BBM, in dividing the Filipinos, but it's going to result to a divided Philippines. A divided people equals a divided Philippines. There's a lot of inspiration now going around na tama nga yung sinasabi ni Pinoy Survivor na isang magandang option, bloodless yung option na yun. It will prevent a confrontation, Filipino against Filipino. Wala lang. Kunyari, bukas, nagising sila na ang gising nila humiwalay. They announce nila, hiwalay na kami. Wala kayong pakialam sa inyo. Tapos, wala na yun. Ano na yun? Domino effect na yun. Anong gagawin na administration? Wala. Tagirgir. Kaya nga, nananawagan na ngayon si Tito Barsaga na, mag-separate na yung Mindanao. Pati sila, yung ibang leader, nananawagan na rin. So,
nakikita nila it's viable. Kesa yung magtatayo ka, mag one time, big time ka sa, sa kalsada na might result to bloodshed. Kasi ako mismo, kung ako tatayo ng one time, big time, lalabas ako armado na. At ikayatin ko lahat ng kasama ko armado. Nag-inventaryo na kami ng baril Nag-inventaryo na kami sa grupo namin, sa SFGF, nag-inventaryo na kami ng baril, bala, lahat, kompleto na. Granada, bala, baril, lahat, no? Nag-inventaryo na kami. So, nandoon yung, na, at least meron kaming kaalaman kung ano yung mga gamit namin na hawak. Kung sakasakali magkaroon ng digmaan with China, may magagamit kami, no? Para madepensahan yung ating mga komunidad at para matulungan natin yung ating AFP-PNP, mangangamote, mangangamote. Kasi you cannot face a country like China with 2 million strong na armed forces. You cannot. You're only 400,000 combined, AFP-PNP, less than, mga 380,000. You cannot be so arrogant that you can defend. Even with 1 million Americans, talo pa rin kayo. And America will not send in their troops na milyon. Mga 50,000, 100,000 lang yan. So mismatch. Basta waves and waves of the Chinese, if there is a war, waves and waves of Chinese land on our shores. Wala, talo kayo. How can you defend the Filipino people when you are only so much and you are so arrogant na claiming that you can defend the Filipino people? Meron pa kayong mga balikatan, interoperability, ek-ek. But you're not even prepared. Hindi nyo kasalanan. Why? Kasi hindi kayo hinanda ng Congress 1995 hanggang ngayon, wala namang perang nilaglag na malaki. Makabili ka fighter jet, FA-50. Ano laman ng FA-50 sa mga FF nila? Mga F-35 na nga ngayon, F-22 O may F-37 ba yun? F-47. Mga 6th generation na nga papunta Tayo nasa 4th generation, kamote nga tayo Yang magaling ang Filipino pilots. So, ilan ba yung naturuan ng Filipino pilots? Too late, the hero. Too late tayo. Dapat nung papinrogram yan na mga piloto, hinanda na yung mga piloto, kahit nakakuha tayo ng isang fighter jet sana o dalawa na mga FF para nagsanay na mga kahit kumuha tayo ng simulator, nasanay yung mga piloto. Nagsanay kasi later on, madali namang makakuha niyan Pwede yung tinatawag ng panahon ng World War II na yung may term doon, si FDR, Roosevelt, na parang pinautang lang yung mga armas sa Britain. May tawag doon, nakalimutan ko yung term, na after the war, tsaka na lang babayaran. So, the Americans can send us so many planes o fighter jets or whatever we need, equipment, tsaka na natin mag-compute, no? Di kung nagpadala sila, nung panahon ng gera, kung handa yung mga piloto, kung maraming tayong piloto, okay na.